The text reads, "The GAD approach is different from WID in three aspects. 1. It shifts the focus from women to gender and identifies the unequal power relations between women and men. 2. It re-examines all social, political, and economic structures and development policies from the perspective of gender differentials. 3. It recognizes that achieving gender equality demands transformative change in gender relations from household to global level." GAD is different from WID or WID, yung Women in Development. Iba yung approach nila. Okay, number 1, pagdating sa power, no, yung equality or unequal powers ng men and women, pagdating sa GAD, mas gusto niyang tignan na ang men and women mas pantay sa power. Sa WID kasi, nung WID pa, nung Women in Development pa yung approach or sabihin na natin yung lens, mas nakafocus siya kung paano mas magiging powerful o madadagdagan yung power ni women. So in that case, medyo mag-slide down ng konti yung kay men. Ang ini-aim natin, which is sa lens ng GAD, ay magkaroon ng equality between men and women. Kaya ang focus ngayon ng GAD or ang lens ni GAD ngayon ay paano magiging equal or paano ma-equate yung men and women. Number 2, tinitingnan din natin yung social structures natin, politically, economically, pagdating sa policies, kung ano yung pwedeng makadehado sa isang gender. Ano yung pwedeng discriminatory sa men, pero okay sa women? Ano yung okay sa women na baka naman discriminatory siya sa men? So, yung gender differentials, tinitignan na ngayon. Yun yung nire-examine. Ganito tumingin si GAD, yung GAD. Mas tinitignan niya kung paano pa rin niya pwedeng mabigyan ng pantay na pagtingin. Kahit sa batas or sa economics, tinitignan kung paano pwede pa rin magpantay yung gender. Kasi lagi nating tandaan, yung pagiging lalaki, gender pa rin yun. It's just that, syempre, alam naman natin, historically speaking, nagkaroon talaga ng gender imbalance eh. Hindi talaga naging balance. Nalaglag talaga si women in history. Lagi talaga siyang naaapi, na-oppress, na parang lesser gender siya, lesser quality, hindi siya okay, kaya dapat bahay ka, etc. Di ba? Alam naman natin yan eh, sa history na talagang mababa yung pagtingin sa women. Pero ngayon, di ba, ang dami na nating topics na nag-discuss kung paano umangat si women. Pero ngayon, tinitingnan na ngayon, paano na lang sila magpantay. Dahil nakaangat na si women, nakausad na siya, tinitignan na ngayon kung paano pwedeng hindi ma-disadvantage ang isa. Number 3, so globally and locally, tinitignan na din kung kamusta ang progress ng GAD, ng gender and development. Mula sa household hanggang sa participation nila sa society, tinitignan na kung pantay na ba halos yung participation ng women and men, yung kanilang contribution in nation building. So, ito na yung mga tinitignan ngayon ng mga GAD experts natin, kung kamusta na yung progress ng equality among men and women. So, ito, yan ang lens ng GAD. Sa tatlong binention ko, mas tinitignan niya kung paano nagpapantay rather than dapat yung isang gender ang mas angat. The screen showed